Samantala sa puntong ito, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng MMDA para maibsan po ang bigat ng trapiko ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kausap po natin Mr. Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA. Sir, magandang umaga po sa inyo. Diane Kerer po ito kasama si Joshua Garcia ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Ma'am Diane and Sir Josh, no? And of course, sa lahat ng nakikinig sa atin this morning, Tuesday morning na ito. Gabriel, ano po ang mga inilatag na po ng MMDA para po maibsan itong bigat ng trapiko ngayong Kapaskuhan? Well, first and foremost, no, ang ginagawa po natin, especially this is a routinary every year na ginagawa natin towards the Christmas season, is yung mga pinag-intensify natin mga clearing operations, specifically sa mga mabuhay lanes, alternate routes, and also mga major thoroughfares, specifically yung mga malalapit sa mga mall areas or yung mga ruta na papunta sa mga malls or shopping centers. As we all know that the traffic congestion, isa po yan sa malaking problema, lalong-lalo na po itong Christmas season because of the volume of vehicles, volume of people going to the malls, going to different parties, different events. So, with our intensified road clearing efforts, binibigyan natin sila ng mabilisang solusyon just in case na magkaroon nga po ng tinatawag nating gridlock or traffic congestion dito po sa mga major thoroughfares. That's why yung mga mabuhay lanes po natin, very important po ito na clear of any forms of obstruction, hindi lang po illegal parking, but also yung mga sidewalks na kung saan napaka-importanteng dinadaanan ng ating mga kababayan na maayos, malinis at wala rin pong obstructions. And aside from that, no, hindi lang pong clearing operations ang ginagawa ng ating ahensya. As part of our preparation for the influx of people going to the malls or different events and parties, yung ating mga enforcers or mga MMDA personnels po natin, sila po ay extended ang shift until 12 midnight in the evening. So our personnels will be there on the ground, not only to apprehend, no, but also to ensure yung flow ng traffic and to assist yung mga kababayan po natin. So there will be traffic management and traffic assistance sa ating mga kababayan. Alright. Sir, ramdam na po ng ating pong mga motorista at mga kababayan, yung bumibigat na po talaga ang trapiko, lalo na po sa EDSA. Sa inyo po bang monitoring, ilan na pong vehicles ang dumadaan po ngayon sa EDSA? Nakita na po ba natin yung significant increase ngayon pong holiday season, sir? Well, yes, no, actually, even a week before this week, no, so 2 weeks ago, nag-umpisa na po yung pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa EDSA, which is yun nga po, no, we're already counting yung volume ng sasakyan going more than the capacity of EDSA alone. So we're counting more than 400,000 vehicles already na dumadaan po dyan. And one of our mitigating factors na ginagawa po natin, syempre unang-una yung traffic management scheme ng ating mga personnels. As we all know, there are several big shopping centers dyan po sa kahabaan ng EDSA. That's why we added more personnel in order to manage and to assist itong mga sasakyan to ensure na, kasi unang-unang mga problema po dyan, yung pag-ingress at pag-egress ng mga sasakyan papunta po sa mga malls. Aside from that, syempre yung mga terminals, yung mga sasakyan na mga nag-illegal loading and unloading sa kahabaan po ng EDSA. That's why we have to add up to the personnel, add up to the capacity ng ating mga tauhan to ensure na mapatupad po natin na maayos itong mga traffic schemes or traffic management schemes po natin. Mga nasa ilang pong mga MMDA personnel po ang ating pong i-deploy, sir? Well, on a daily basis, no, specifically sa ating operations or sa special operations na umiikot po dito po sa Kamaynilaan who handles the clearing operation, we're about 150 personnels. That's morning and evening. And when it comes naman po sa mga district deployments po natin, specifically, let's say EDSA, C5, Quezon Avenue, we have different district units which totals at about close to 2,000 MMDA personnels po yan ang nakadeploy po sa ating mga lansangan, combined coming from the operations, from our motorcycle unit, even our district units. Well, Sir Gabriel, in effect pa rin naman po itong NCAP? Yes, that is correct. In effect po yan, tuloy-tuloy po ang implementasyon natin ng non-contact apprehension po natin, especially po sa makahabaan ng mga major thoroughfares such as EDSA, Ross Boulevard, Quezon Avenue, C5, even Marcos Highway po. Lahat po yan implemented. Alright. Good morning, sir. Si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas.
Sir, tanungin lang po namin kung tuloy-tuloy pa rin ba yung pagpapatupad natin ng coding? Wala ba magiging suspension or exemption ngayong holiday season o ngayong Christmas rush? Well, Josh, no, as of the moment, tuloy-tuloy naman ang ating implementation of the color coding sa buong Metro Manila. However, alam na the 23, 24th, meron naman po tayo mga nilalabas na advisory if we're going to suspend the color coding. And aside from that, hindi lang po for the Christmas, but also for the upcoming New Year celebration. Normally po yan, around 30th, 31st, wala na po tayong color coding sa ating mga kalsada. Alright. Hingi na rin po kami ng update, sir, sa mga pakikipag-usap nyo sa mga mall na yung pagdating sa pagsasagawa nila ng mga sale. Kumusta po? Well, yung mga ano naman po natin, no, as we said, no, yung mga sale or yung mga tinatawag natin mall-wide sale sa ating mga shopping centers, we have to clarify na hindi naman natin sila pinagbabawalan. It's just that on weekdays, alam naman po natin, it's a mix of people going to offices, going to work. So, kung magdadagdag po tayo ng mga mall-wide sales during weekdays, definitely it will add up to the problem of traffic congestion. However, yung mga outlet sales or yung mga stalls, yung mga tindahan po inside the malls, they're allowed to conduct their sale as long as wala pong major announcement para hindi po makaantala or makapagdagdag sa mga mall goers, especially on weekdays. However, on weekends naman, they're allowed to do so. However, ang pakiusap po natin, magkaroon po sila ng magandang traffic management scheme or management plan para rin naman po matulungan din po sila ng ating mga MMDA personnel to ensure yung flow ng mga traffic sa areas po nila magiging maayos. And isa po sa pakiusap namin, it's yung mga lugar na kung saan tabi-tabi po yung mga malls, baka naman pong pwedeng hindi po sabay-sabay ang kanilang pagkakandak ng mga mall-wide sales. Ko lang po dahil kung hindi po tayo nagkakamali, nabanggit po na binuksan niyo yung mga ilang U-turn slots para kung sakasakali magkaroon ng heavy congestion, pwede nang buksan ng mga ito. Baga pinalitan nyo ng mga light barriers. Tama po ba? That is correct, Sir Josh, no? Specifically dyan po sa kahabaan ng Marcos Highway, one of our interventions that we did was to replace yung mga concrete barriers po natin na alam naman natin pag concrete barriers is going to be hard to remove it just in case. Worst comes to worst, may emergency or yun nga po, yung mga traffic gridlocks po natin. That's why we replace it with mga plastic orange barriers na kung saan, just in case lang po. But hopefully, we're not praying na mangyari po ulit yung heavy traffic that happened a few days ago, especially dyan sa Marcos Highway. Matatanggal po kaagad ng ating mga personnel para maaaring gamitin to have an alternate route or pwede pong magkaroon ng temporary open intersection or U-turn para po maibsan po yung problema dyan po sa traffic congestion problem. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa update ni Sir Gabriel Go, ang Head ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga at Merry Christmas po to everyone.